Gold more earning, everyone! Welcome back to my YouTube channel! Please stay until the end of this video. Ipapasyal ko kayo at tayo po ay magta-travel from Italy to Qatar. I will try my best to capture every moments ng travel natin from Italy going to Qatar. Hello guys! Welcome back in our Italy vlog. We're here at Marconi Airport, no? Bologna. Okay, this is the departure area, no? Ng Marconi Aeroporto ng Italia. Bologna. Yun ang pinanswer ko. Habang waiting. Ang favorite ko yan. Salami. Wow! Crudo. Okay, no, nandito na tayo, nakapag-check-in na tayo. Hindi ko na video yung papasok kasi ang dami yung karga, no? At medyo maigpit ang security. Kaya dito na tayo sa loob na kapag video. So I'll tour you around. Ayun, yung kauli-huli ang barya natin, no? Pero meron pa rin natirang barya. Binili na natin ng tubig. And then may sandwich tayo dyan. Yung kaninang date namin ng mga tita ko at saka ni mami. Ayun, so we are looking for gate number 5. Yun yung gate natin. So pasensya na kayo kanina, hindi ko na kayo naigala dahil masyado mahigpit ang security at ang hirap humawak ng phone. Lalo na kapag may karga ka. Anyways, hanapin muna natin yung gate number 5 and then CR tayo. No? Again, nandito pa rin po tayo sa sa Bologna. Bologna, Italia. Going to Rome, Italy. So yun, nakita na natin yung gate number 5, no? Alitalia 1418 ang sasakyan natin ngayon. Dahil close pa yung gate number 5 natin, hanap muna tayo ng CR, no? Na kung saan po pwede tayong mag-release ng pagod. Okay, nagbukas na yung flight natin. Waiting na lang tayo, no? We are in first in line. Hindi tayo masyadong excited umuwi. So, waiting na lang tayo. Mag-open ang gate. Ayun, tayo ay boarding na. So, we need to carry our bag. Hagdanan. Yun, kailangan pala natin sumakay ng ng bus para makalipat tayo sa airport. I mean, ng eroplano. At hindi user-friendly yung daan papunta dito sa bus. Airport bus. Kasi ang taas ng hagdanan at meron tayong karga. Yun, so napilitan tayong magkarga. Medyo mainit na yun. Nagtataka ako or baka napawis lang tayo dahil sa haba na hagdanan na tinahak natin, no? So waiting tayo sa mga pasahero dahil nauna tayo sa pila, tayong unang-una sa pila. So waiting tayo ngayon sa pasahero dahil tayo nauna sa pila. Yan, konti pa lang yung pasahero. Nagsasakayan pa lang sila. At doon tayo kanina nakaupo, kaya lang trick na trick yung araw doon. So lumipat tayo ng upuan, no? Hindi friendly yung kanilang hagdan, napakatirik. Hihingalin ka talaga, especially kung meron kang carry baggage. My favorite airline.
Kaya lang di tayo dyan ngayon sasakay. Sasakay tayo sa Qatar. Okay, we are moving now. Boeing 777. That's Boeing 777. The other airplane is Ryanair. Here. So that's the Bologna Marconi Airport. Oh, what a nice one. Ang hirap guys mag-vlog pag ang dami-dami mong dala. Kaya sana magustuhan nyo tong pasulput nating video, no? Kasi talagang effort ang mag-document ng travel guys, especially pag ang dami mong dala at nagmamadali ka. Ang layo pala ng eroplano natin guys. Ayan, papunta pa lang tayo dun. Ilang minutes kaya ito. Malawak-lawak din ang kanilang airport. At ramdam ko medyo malayo na tayo. Ayun, umihina na. Mukhang malapit na tayo. Ayun, ang ating aeroplano. ITA Airways. Ayan. The other one is Ryanair. Pinakamurang aeroplano daw dito is Ryanair. Oh Lord God. Save us, oh Lord. Okay guys, liga na. So, ayan, nagmamadali sila umakyat sa taas. Di ko alam kung bakit, no? Siguro because of the chair. Kasi baka maunahan sila sa chair. Ayan, tingnan nyo naman yung airport, guys, oh. Aakyat na naman tayo dito. Wow, oh. Kanina bumaba tayo pagkatarik-tarik. Ngayon naman aakyat tayo dito. So, airport talaga itong biyahe natin na to. Okay guys, baba ako muna ha. Magkakarga tayo maleta. So guys, tabi tayo ng ng bintana. Kasi 1 hour flight lang to going to Rome, Italy. So pinili natin beside the window. Pero kapag Qatar na tayo, I hope sa aisle tayo mapaupo. No? Check natin mamaya. Of course, yung tira natin kaninang breakfast. Nagutom mo kakaantay guys. So tayo ay kumain muna. Time check, magpo 4 PM na. 4 PM na yata. So nagutom na tayo. This is my favorite guys, salami. Okay guys, we are taxiing na. Yan, pakita ko sa inyo yung view ng Italia, Bologna. Grabe guys, sobrang pagod ko. Hawak-hawak yung camera. Bigla ako nakatulog. Ay, sobrang pagod ko. Wala pa tayong tulog guys eh. Since yesterday. So, excited yata ako ulit ng Pinas. Mukhang mahaba-haba itong pag-taxi natin, no? Pero anyways, please enjoy the view. Oh guys, hindi ko na ikakat para ma-enjoy nyo naman yung view. So, didiretso muna tayo ng Rome, no? Bago tayo pumunta ng Qatar, no, everyone? Kasi yung nakuha nating ticket ay medyo mura.
lahat ng European travel ngayon medyo mataas na yung ticket. Kaya fortunately, meron tayong nakitang ticket, kaya lang we need to go to Rome pa para makasakay tayo ng Qatar Airline papunta ng Qatar. But hindi ko siya ina-advise, no guys. This will be the last time na gagawin natin yun. Kumuha ng ganong klaseng airline ticket kasi sobrang pagod talaga. Would you imagine 17 hours ang layover ko sa Qatar nung papunta ako ng Spain. So medyo nakakapagod yung ticket, no, na nakuha natin. Unlike before nung tayo ay nag-Emirates Airline, which is we got 24 hours layover sa Dubai, but the Emirates Airline gave me an overnight stay, no, free accommodation sa isang 5-star hotel ng Emirates, kaya medyo okay yung ganun, at least nakapagpahinga tayo. But this time talaga wala. But I asked Qatar Airline kung they can issue ng accommodation, no, na para makapagpahinga tayo. But unfortunately, wala. Nagbibigay lang sila sa mga 24 hours and more na layover. Ayan, finally guys, nasa air na tayo. Look at the view. Look at Italy. Grabe kaganda ng lupain nila, oh. Tingnan nyo, oh. Green na green na naghalong green and brown. Yan, nag-iiba-iba ang kulay niyan. Depende sa weather. Napakaganda. At saka sipatin nyo, ang lalaki ng cut ng bahay, oh. Yun nga, mabalik tayo dun sa kanilang aeroporto, no, or airport, no. Hindi siya friendly because of the hagdanan na pagkataas-taas, tapos ang bigat ng dala mo. So talagang pagod ang nangyari sa atin, guys. And then effort talaga, no, habang ikaw ay maraming karga, at the same time yung isang kamay mo ay hawak-hawak yung phone, no, para ma-document natin yung travel natin at may vlog natin at may up natin dito sa YouTube channel natin. Kaya sana mag-enjoy kayo, no, sa ating trip ngayong araw na ito. Again everyone, 1 hour lang ang biyahe natin, no, from Bologna Marconi Airport going to Rome. Mamaya pagdating natin doon, definitely ipapasyal ko kayo. Ako usually ganun lang ang ginagawa ko kapag meron akong pupuntahan na isang lugar o isang bansa na hindi ko pa napupuntahan. I usually check the place via YouTube channel. Going back to our view, guys, look at that. Ang ganda ng kanilang mga bundok. Look at that. At mapapansin mo yung mga edge, no, ng mga may tubig ay mayroong mga nakatayong mangilang-ngilang bahay. Kapag ako sumasakay talaga ng eroplano, guys, lagi kong pinipili ang aisle. Kasi nahihiya akong makiraan, ano, lalo na sa economy. Nahihiya akong makiraan sa katabi ko. Kasi madalas akong nasa CR. Minsan nangangawit ako sa mga more than 10 hours flight. Kaya palagi kong pinipili ang aisle. Pero this time, window side tayo kasi 1 hour flight lang ito para makita naman natin yung view at mapasyal ko kayo, no. Napakalawak ng Italia, oh. Ang dami pang lupain.
And guys, napakarami din nating kababayan na nagtatrabaho dito sa Italia. Wherever you go, makakakita ka ng mga kababayan natin dito. Medyo maingay yung ating site, no? Dahil nasa tabi tayo mismo ng ano. Yan, o, pansinin nyo, katabing-katabi natin yung, ano man tawag dyan, propeller. Ayan, katabing-katabi natin siya. Ayan, iniisip ko pa kung lalabas pa tayo sa Rome kasi meron tayong 5 hours layover. Pero napagdesisyonan ko na wag nang lumabas kasi we are going to waste a lot of time imbis na makapagpahinga tayo or ma-enjoy natin or malibot natin kung ano man yung meron dun sa Rome Airport. I rather stay na lang inside the airport. May pasyal ko din kayo dun kung anong meron dun sa Rome Airport. So, hindi na tayo lalabas. Wow, guys! Back again to our view. Look at that! It's so amazing! Ayan, para sa akin, guys, ang pamumuhay dito sa Italia ay medyo magarbo, no? At talagang kailangan ka talagang kumayod ng gusto dito dahil katulad din natin sila sa Pinas, patuloy na nagmamahal ang mga bilihin nila dito sa Italia. And to think na ang bawat piso nila ay parang 60 to 61 pesos sa pera natin. So, medyo malaki talaga yung gastusin, no? Especially kapag i-convert mo ng Philippine peso. Pero syempre pagka taga dito ka nagtatrabaho, for me sa paniniwala ko, hindi rin sasapat, no? Lalo na kapag regular job lang yung meron ka, kung ikaw ay kababayan natin dito at patuloy na nagpapadala ng pera sa mga kamag-anak nila sa Manila, hindi rin nakakasapat. Naway makaipon yung ating mga kababayan dito, no, ng para sa pangsarili din nila at not only for their family. Matuto sana silang mag-invest habang while working abroad, and then para if in case na bumalik sila ng Pilipinas, dahil hindi naman panghabang buhay na sa ibang bansa sila, no, babalik at babalik din sila sa Pilipinas. Para if in case na makabalik sila ng Pilipinas, I hope na ang bawat kababayan natin ay matuto ng financial freedom or makapag-ipon or makapag-invest man lang habang sila ay working abroad. Samantalahin habang ang kanilang piso dito ay 60 to 61 pesos sa pera natin. Napakataas ng buying power ng pera nila. Napakaraming opportunity ang pwede nilang makita dito sa Italia, no? Especially sa trabaho. Napakaraming opportunity. Pero hindi ganun kadali pumunta dito sa Italia. Yung iba nga nating kababayan tumadaan sa isang manpower agency na kung saan nagbabayad daw sila, no, ng kalahating milyong piso. So laking halaga para lang in order for them na makapagtrabaho dito sa Italy. Napakaraming pera ang dapat nilang ilabas. At according naman doon sa mga kababayan natin, yung kalahating milyon na binayad nila sa agency in order for them na makapagtrabaho dito sa Italia ay almost 1 year naman nilang kayang bawiin dito. Pero still, napakalaki pa rin na halaga, no? Hindi naman lahat ng kababayan natin ay merong kalahating milyon to provide, no, para makapag-upload sila sa Italy. So, I suggest na mag-apply sila ng direct. Marami namang kumukuha dito ng direct, no? Ang maraming available na trabaho dito ay yung caregiver, no? At yun yung in-demand nila, especially dun sa mga nag-aalaga ng matanda. Yun ang
mas marami akong nakitang available na trabaho. Anyway, sa mga Pilipino naman, hindi naman sila pihikan sa trabaho at kung anong merong i-offer. As long as makapag-abroad sila at mabigyan nila ng opportunity, no, kinabukasang maganda ang bawat pamilya nila. And then one thing, no, kung ang kababayan natin talaga ay hindi marunong mag-ipon dito sa Italia, or may I say, for the lack of a better term or word, magastos, ay talagang hindi makakaipon. Dahil napakaraming tukso, no, na pwede mong pagkagastosan dito sa Italy. Napakaraming pwede mong bilhin na wala sa Pilipinas. So, talagang kung hindi ka marunong umawak ng pera dito ay talagang matutuksok ang bumili lang ng bumili. So, I hope yung ating mga kababayan ay matuto ng financial freedom habang malakas pa sila at habang sila ay nagtatrabaho pa dito sa Italia. Matutong mag-invest at mag-ipon. And then, yung karamihan ng mga kababayan natin dito, they are looking forward na maging citizen sila, no? Maging Italian citizen sila. Dahil ang privilege ng pagiging isang Italian citizen dito ay talagang malayong-malayo sa atin sa Pilipinas. Ang pagkakaalam ko at ang nakita ng dalawang mata ko, no, kapag citizen ka dito ay libre ang hospital at meron kang pension na medyo malaki, no, depende sa tenure or yung taon na pinagtrabaho mo. So isa yun sa mga mahirap nating makamit, no, sa ating bansa. Kaya yung iba nating mga kababayan talaga dito ay pilit na inaabot yung pagiging Italian citizen. Pero nevertheless, uuwi at uuwi or babalik at babalik pa rin sila, no, sa ating bansang sinilangan. And I hope and pray na sana pagbalik na ating mga kababayan, no, sa ating bansa ay still nasa puso't diwa pa rin nila yung pagiging Pilipino, despite na sila ay naging Italian citizen na, in paper. Sana ay maramdaman pa rin nila, no, yung pagiging Pilipino. Anyways, guys, malapit na tayo mag-land. Thank you, Lord. At as you can see, hindi natin kinat yung video, no. Meron lang tayong mga konting minutes na nakat natin yung video. Ayan, at least kahit papano nakapag-share ako sa inyo, no, ng mga experiences natin dito sa Italy. Habang tayo ay nasa ere. Ayan, malapit na tayo sa airport ng Rome. May papasyal ko na kayo sa loob ng Rome Airport. Ayun, thank you so much, Lord. Smooth landing ang nangyari sa atin ngayong araw na ito. Ang weather today ay very, very, very good. It's a fine weather as I can see. Ayan. Sana hindi siya ganun kainit at alam ko winter na ngayon sa Italy. Kanina pinawisan tayo dahil nga siguro sa mga takbo at takbang na pinaggagawa natin sa buhay natin. Baka naman dito maging fine weather ang dating sa katawan natin netong weather ngayon. Vi raccomandiamo di aprire le cappelliere con cautela per evitare la caduta di oggetti e di non dimenticare effetti personali nella tasca della poltrona di fronte a voi. Vi invitiamo a raggiungere con ordine l'uscita, evitando assembramenti. E ci scusiamo per il ritardo subito. Arrivederci. Ladies and gentlemen, East Airways Catering Partner is pleased to welcome you to Rome, Leonardo da Vinci Airport. My goodness, another bus going to the airport now. We are here now at Rome, Italy, Rome.
Oh, would you imagine that? Oh, that's the stair. My goodness, and I got a lot of things. So it's really hard. So guys, we are now here at Terminal 1, Rome, Italy. Wow, it's so cold inside. It says here, transit connection this way. So we are still early. So we need to wait for a couple of, 6 hours in order for us to reach the, in order for us to board the train, the plane. We need to wait for 6 hours. So let's just roam around here, find a comfort room, find something to buy. I don't know. Let's see. So we are now inside, navigating the airport. Hanapin natin kung saan tayo po pwede tumambay ng 6 na oras. Libot-libot muna tayo guys at hindi pa naman lumalabas yung ating flight. So tingnan muna natin ano meron dito sa room. Wow. Favorite ko. So we are trying to look for our flight going to Qatar. Wow, what a nice music. Lagay ko guys, hanap muna tayo ng mauupuan kasi kailangan palitan ko yung scarpa ko. Ay, scarpa. Kailangan palitan ko yung aking sapatos, no? Mag-chichinelas lang tayo. At malayo-layo ang lalakarin natin, guys. So, kailangan natin mag-chinelas. Maganda naman yung chinelas natin. Hindi naman nakakaya pasyal dito. So, hanap tayo, guys, ng ating mauupuan. Gaganda, guys. So, souvenir. Kaya lang, minimalist na ako ngayon. So, hindi na ako bumibili niyan. Okay, guys. Time check. 7:34. We still got several hours ng pag-aantay. I feel so hungry na. So, hanap tayo ng pagkain para we can eat dinner na, no? Kasi baka mamaya pa yung ano. May nakita ko kanina KFC dito. Hanapin natin. Guys, nakita na natin yung ano, yung gate natin, no? Gate E. So, instead na papunta sana tayo kay KFC, dahil yun lang ang kilala natin dito, puntanan muna tayo ng gate E para komportable na natin alam kung nasa yung gate natin. Para hindi tayo mataranta mamaya. Yan, we're trying to buy something again. Wow, look at that, look at that. How amazing, right? Look at that. This is Rome airport. Look at the ice cream. Oh, I'm sorry. Nahilo yata kayo. Minsan na kayo, ang dami kong dala, guys. Look at that. Ang dami kong dala. Naku guys, meron tayong experience today. Oh my goodness gracious. Muntik na tayong maiwanan ng aeroplano natin siguro. Alam nyo kung bakit? Abay, pa-chill-chill pa ako sa labas. Nakakalimutan ko guys na meron pa palang passport control. Nasanay kasi ako dito sa Europe na pa-travel na walang passport checking. Only to find out, my goodness gracious. Palabas na nga pala ako ng Europe guys. So, ibig sabihin, kailangan ko dumaan ng passport border, no? Ayun, so napakahaba ng pila. Hindi ko na nakuha na ng
ng video dahil bawal magkuha ng video dun. So, lesson learned guys. Nalibang ako ng kakaikot-ikot. Pero may time pa naman tayo. It's just so happen na naalarma ako sa haba ng pila. As in, guys, napakahaba ng pila. So, yun. Papunta na tayo ngayon sa E21 kung saan yung boarding gate natin. So, guys, 30 minutes na yata tayo naglalakad. Naglalakad pa rin tayo hanggang ngayon. So, kailangan talaga kapag nag-travel kayo, lagi kayo may trolling dala. Dahil kapag buhat nyo lang yung gamit nyo, makukuba kayo. Ayan guys, after several minutes, no, I think that is 25 minutes walking na mabilis pa yun. Na-reach na rin natin yung E21 gate para sa ating biyahe today pa Qatar. So, lesson learned again guys. You should be early, no, as much as possible, several hours before your flight para hindi kayo mataranta kasi stress is real. Hindi ko na nakunan yung pagbaba natin ng aeroplano, no guys. From Bologna to Roma, wala tayong ginawa kundi umakyat at bumaba, no? Considering ang dami natin dala. So, andito na tayo ngayon sa Qatar. Okay guys, nandito na tayo sa loob ng Qatar, Doha Qatar International Airport. Nagpalit tayo ng damit kasi feeling ko dungis-dungis ko na. So we are looking for C25. Yun ang gate naman natin ngayon. Doha to Manila. Diba, sosyal, oh. May LB sa loob ng airport. Ayan, nakita ko na. Yun daw C25 by banda rito. So yun guys, ano, sobrang pagod natin ngayon. 24 hours tayong nasa biyahe. I hope nag-enjoy kayo sa ating tour. And then pasensya na kayo kung minsan nahihilo kayo sa camera natin. Simply because I am carrying a lot of things. Look at that. And then napakahirap mag-document ng ating biyahe, carrying so many things tapos at the same time you are vlogging. So thank you so much everyone for watching. Kita-kita tayo sa Pilipinas and until our next vlog. Thank you so much everyone. Bye.